naman ay ready ka na ba? Ito na yung kinakabahan kasi Game. kakausapin na natin. Kita mo naman, napakarami nating friends from the media na nais magtanong. So, uunahin natin itong ating friend from the media from Inquirer.net, si Hannah Malorca. Pero ako yung magbabasa ng kanyang question. Nire-reserve niya daw yung boses niya sa sa pag-fangirl sa K-pop. Charis. Okay. Ito yung question niya. I'm sure dumating yung moment ng self-doubt nung pinili ka bilang leading man sa My Future You. So, nagka-self-doubt ka ba? Oo. So, ano yung naging reminder mo sa sarili mo upang galingan ang iyong pagganap? Sa lahat po ng ginagawa ko, ma'am, sobrang mahihain ko po talaga kasi sobrang, ewan ko nga saan ko nakuha itong ganito, anong kinain ko, bakit kaya kong humarap sa camera. Minsan pag umuwi po ako sa bahay, talagang pinokompliment ako ng tatay ko lalo na, paano mo nagagawa yan? Kaya mong magsalita, kaya mong on the spot, kaya mong ganyan eh. Kasi kilala ka nilang mahihain. Lalo na sa mga roles na ginagampanan, lahat ng roles malaki ang parte sa akin. Ang solusyon ko lang, kapag nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko, siguro mas lalo akong yumayabang. Yung parang kahit alam ko na ito ako, kahit alam ko na ito ang suot ko, lalabas ako ng pinto na parang sarili ko lang kakampi ko eh. Sarili ko lang unang-unang pupuri sa akin, tapos sarili ko pa binabash ko. So parang sabi ko na kahit maganda lang, gagawin ko yung best ko 100%. Kung ano makita sa akin, ng tao, yun ako. Hindi, minsan sa pag-aartista, kailangan mo ring haluan ng personal mo eh. Kailangan ikaw pa rin yan. Hindi ko tinatanggal yung pagiging ako sa bawat pagiging artista ko at sa pagiging aktor ko. Yeah, yun po. So yung yabang na yun, yung parang bilib sa sarili, parang yes, linalakihan mo lang yung bilib sa sarili kasi kailangan eh. Kasi syempre ikaw dapat yung unang naniniwala sa sarili mo. Yung kahit na may mag-push sa'yo, may magtulak sa'yo, pero kung sarili mo naman, hindi mo makakampi. Oo. Hindi mo, kasi parang dapat kinakausap mo yung sarili mo, kaya natin ito. Self-motivation. Kaya natin ito, kaya natin, kahit anong kahit nakakahiya tayo, kahit na ganyan yung itsura natin, kasi ito tayo. Masaya ako ginagawa to, kahit magmukhang pangit ako sa camera, okay lang sa akin. Kahit na minsan, pupunta ako ng ABS, hindi naka-blower yung buhok ko. Yan, sabi ko na, okay lang, ito kasi ako eh. Hindi all the time na gusto ko makita rin ng tao kung ano ako. Hindi palaging artista, hindi palaging So, yeah, kinakausap ko lang sa sarili. Magandang yung strategy yun Pwede natin i-try yun kapag nawawalan tayo ng belief sa sarili natin, di ba? Authenticity is key. Okay lang ipakita yung totoong ikaw. Okay. Ngayon naman, second question ni Hannah. Aside from romance, anong genre pa ang gusto mong gawin? At sino-sino pa ang gusto mong makatrabaho? Dami. Siguro sa genre po, gusto ko talaga drama. Gusto ko ng drama. Gusto ko rin ng masubukan ng bad boy. Hindi naman. Gusto ko lang masubukan ng action. Yan, yung mga action. Pero hindi naman yung gusto ko munang paunti-unti. Gusto kong pag-aralan ng action. Yung bad boy na sinabi mo, like gusto mo kontrabida, gano'n? Yung parang bida pero bad boy mo. Kasi kadalasan nagagawa akong role, mabait, anak na ganyan. So, gusto ko maranasan yung challenge para sa akin na paano ko yung maginoo pero ano kaya itsura ko kapag dinagdagan ko ng konting angas yung isang karakter, tapos ganyan. So, gusto kong subukan magtimpla ng ganong karakter. Yung bida na mabait na medyo
Bad boy. So, mabait pa rin in the end, gano'n. Pero Yeah, sisimulan lang action. natin na medyo. Yung action naman, syempre ano yun madugo yun sa training and all, handa ka naman sa mga gano'n. Yes, opo. Pero gusto ko muna siyang simulan sa maliit. Gusto ko Okay. muna matutunan kasi mahirap ang action eh. Nakakapagod, di maiwasang masaktan. Yes. And so, yun ang gusto ko ring pag-aralan o unti-untiin. Buti alam niya na ganun talaga hindi may iwasang masaktan. Yung iba kasi nagugulat, pero ikaw naiintindihan mo agad yun sa action. Okay, thank you so much, Thank you Hannah, po, for ma'am. your questions. Okay, now ito naman siya ang magtatanong sa'yo. From Mega Kapamilya Aiwal. Okay, sige. Ito naman, ako na lang ulit yung magtatanong sa'yo. From Nika Sabio of ABS-CBN Push. Kasi tulad mo, mahihain din sila. Mahihain din sila. Okay, ako yung magtatanong. How was your MMFF experience? Okay, yung kabuuan. Kanina medyo napahagingan mo na to na nagulat ka na, uy, ganito pala. Nung bata ka ba, hindi ka ba parang nanonood ng MMFF? Ano yung alam mo sa MMFF before? Ang alam ko talaga sa MMFF, first of all, nanonood din talaga kami ng sine dati. Pamilya. Kaming Ganun talaga pag pamilya. MMFF Tapos pag nanonood po kami, talagang tinitignan namin kung anong papanoorin namin. Mamimili kasi dami Opo, options. kadalasan po nun, ang lagi namin nakikita sa sinyan, which is si Meme Vice, Yes. saka sila Tito Big, Mm-mm. si Sir Big po, yun yung mga Ente Cabisote, ganun, Private Benjamin, Yun hindi yung ko dalawang makakalimutan. naglalabanan Opo. before eh. So, nung in-announce na pang MMFF kami, yun agad pumasok sa akin, na ay, dadating sa Kapaskuhan, pagpipilian din yung pelikula natin. Oo nga, no? So, yun agad naisip ko. So, sabi ko na, hindi lahat ng tao mapiplease natin manood ng pelikula. Pero yung buong experience ko sa MMFF, nagulat ako sa mga tao. Saka, unang-una, yung line-up ng MMFF, lahat po ng entry, 10 pelikula, ang gaganda. Saka ang gagaling po ng mga kasabayan namin, mga senior actors doon, ang mga magagaling, mga actor, actress, ang dami. So, parang short period of time, naging magkaibigan. Nagkakatagpo kami. Isa lang yung mission namin na itulak yung pelikula namin ng bawat isa, ng bawat entry, itulak at ipakilala sa tao at buhayin muli yung pelikulang Pilipino. Yun po talaga yung parang pinakaano ng MMFF, yung 50th anniversary na buhayin ulit ang yung spirit ng pelikulang Pilipino. Oo, Yun ang po yung ganda. mission naming lahat ng 10 entries na yun. Kaya hindi ko makakalimutan na naging parte ako ng 50th anniversary ng MMFF. Yeah. Sobrang supportive Oo. nga, lalo na this year ng pelikula ng bawat isa. And ang dami yung comments na magaganda no, tungkol dun sa movie ninyo. And speaking of comments, eto na, magbabasa tayo ng ilang comments ngayon sa ating live stream. Sabi, from YouTube, bagay yung style ni Seffi. Wow! Ayun, Salamat. sabi mo kanina, minadali mo lang, tinali mo lang. Ito naman sabi, uy, action projects for Seth. Ayan, nasagot na po yan ni Seth kanina. Gusto niya nga raw po magka-action project. At bagay sa kanya yung bad boy. Alam mo, totoo, parang pwede nga, bagay. Kayang-kayang dalhin yung pagkaangas na yun. So, keep on commenting down below po yung mga reactions, yung questions for Seth at mamaya try nating basahin ulit. Okay, ngayon naman, another question from Nika Sabio. What can your fans look forward to for Seth this year? Ano ba ang 2025 ni Seth? Na-announce naman na to, abangan po natin ang TV series na Nobody. Pwede na, yes. Yeah, Nobody po. Pinaplano na po, hopefully na mag-shoot na, magsimula na mag-start, may inaayos pa lang po at kinokompleto pa po ang cast. Pero yun po ang unang aabangan sa akin po sa 2025. This 2025. Speaking of cast, kasama na dyan si Gerald Anderson. Yes po, sila Sir Gerald, JC De Vera, RK Bagatsing, tama. Of course, Francine Diaz,
Sino pa ba? Hindi pa nasisend yung... Abangan. Yeah, Abangan muna. ng iba pa, yes. Pero yun, may aabangan po tayong TV series from Seth this year. Alright, now, let's go to the questions of Kapamilya Online World. Ngayon na may acting recognition ka na, dahil sa galing mo, sa My Future You, gaano ka ka-excited na makagawa ulit ng pelikula? At open ka ba na gumawa ng pelikula na hindi mo nakasama si Francine? Ano yung una pong tanong? Yung unang tanong dun muna sa gaano ka ka-excited gumawa ulit ng pelikula? Sobrang kumbaga, full tank tayo. Parang ganado tayo magtrabaho. And pangalawa, kung open akong hindi na makasama si Francine or tumanggap ng solo na project, para sa akin, lagi namin ito pinag-uusapan ni Francine. The end of the day, si Francine, pumasok siya as Francine. Pumasok siya sa ABS, nagtrabaho siya, unang-una as Francine. Ako rin naman po as Seth. Lagi namin itong pinag-uusapan. Lagi namin talaga ito pinag-uusapan. Masasabi ko na si Francine ay napaka-suportado sa akin. 100% siya nagbo-boost. Lagi sa akin. Yung pagiging aktor ko, lagi niya ako kino-compliment. At nagiging wais din siya. Wais sa mga project. Kasi sa pagiging aktor din po kasi kailangan hindi ka basta-basta lang, kumari may binato sa'yo, kailangan ikaw yun eh. Kailangan mo paghandaan. Hindi yung basta kapag alam mo hindi mo gamay o hindi ko isasabak yung sarili ko doon. Kasi ako lang yung mapapahiya. Ako yung sa akin yung comment ng tao. Craft ko yun, kailangan alagaan ko yun. Kaya si Francine nagiging wais. Minsan siya yung nagsasabi sa akin kung ano mga dapat kong gawin. At ngayon na natapos namin ang My Future You, kung okay kami na tumanggap, masasabi ko na yes, suportado namin ang isa't isa. Okay, so yes, the answer is yes. Open po sila. Okay, now let's go to our next question from Certified Kapamilya. Mahihain talaga sila. Ako yung magtatanong ng questions sila. What are you most thankful for last 2024? And what do you look forward to the most this 2025? O bilang January nga, no? So ito na yung self-reflection. So, pinaka-thankful for ka sa 2024, tsaka pinaka-excited ka sa 2025? Sa totoo lang, thankful po ako nung 2024 sa mga taong nakapaligid sa akin. Taong nakasuporta sa paligid ko, taong naniwala, mga taong nakinig sa bawat kwento ko. Hindi ko na po sila iisa-isayin pero sobrang laking pasalamat ko sa kanila. At yung natutunan ko naman sa 2024, siguro yung pagiging paano ko ba sasabihin? Medyo malalim eh. Siguro yung pagiging pagiging pagpapahalaga sa kung anong meron ka at kung sino ang kasama mo. Hindi lang kung ano ang meron ka, kundi sino ang kasama mo. Kasi kadalasan kung anong meron ka, nakakalimutan natin kung sino yung kasama natin. So, yun, kung sino ang kasama natin natutunan ko rin na mas maging bukas, mas maging open. Kasi masyado po akong, kumbaga, hindi nun pribadong-pribado, pero mas mga kaibigan ko, kung sino yung mga kaibigan ko, nung high school ako, sila pa rin kaibigan ko. Oh, that's good. Hanggang ngayon. So, okay na ako doon sa mga kaibigan ko, sa mga nakakasama kong tao, okay ako sa kanila. So, mas open lang para open sa suggestions, open sa mga comment, open sa mga payo. So, parang mas naging bukas ako, sige, kasi alam ko may mga taong nagmamahal sa akin at hindi ako dadalhin sa ikakasama ko. So, natuto rin ako magtiwala. Ulit, yes. Ulit. Ay, may hugot. Ulit. Okay, ito naman. From Trisha Matias of Kapamilya Vines.
Congratulations on your Best Supporting Actor nomination at the recent MMFF. How has this recognition changed your goals and motivations as an actor? Nabago ba? Kasi syempre alam mo, uy, nare-recognize Oo. na ako. Kasi sa totoo lang, yung nakuha ko pong award, Breakthrough of Artist of the Year performance, kahit yun yung award, sobrang napakalaking bagay at nakakatakot kasi dapat sa susunod hindi na breakthrough. Parang napipressure po kasi may mga comment ng mga tao na nakabasa po ako na ganyan, sana ganto, sana sa susunod mas maanong award, yung mga nagmamahal at nakasuporta sa akin, yung mga kino-comment. So, natutuwa ako pero same time din, kinakabahan ako. Kasi paano kung hindi naman laging best hindi naman laging maganda yung mapapakita mo Hindi lahat din ng tao magugustuhan yung ginawa mo. So, sabi ko na, basta kailangan yung pagganap ko sa karakter ko dito kay Lex sa My Future, kailangan sa susunod, mas buhayin ko ulit yung character. So, yun ang pinaghahandaan ko. Yes. Yes, oo. Tsaka, yun, Best Actor nomination po pala kanina. O, at least may nomination na. Malaking bagay din yun, di ba? Tsaka yung mga kahilera mo dun sa Best Actor nominees, di ba? Ibang klase. So, congratulations on that. Okay.